Ah, Mga kabayan, update lang po tayo dun sa nangyayari sa Qatar. Nung nakaraan sinabi natin na may mga Pilipino na hinuli ng mga Qatar police dahil sa pagrarally nila sa pagsuporta kay dating Pangulong Roa Duterte. Ngayon po, may malaking development. Alam niyo po ba kung ano yung malaking development? Kasi po, ayon sa balita, 17 po silang mga Pilipino na nahuli at ikinulong ng mga pulis doon sa Qatar. Ngayon po, ang pinakamasakit dito, yung magiging fine nila. Yung po ang pinakamasakit. Ang sabi po, hindi bababa sa 10,000 real at hindi lalagpas ng 50,000 real. Yun po yung magiging fine sa kanila bawat isa. Kung di po ako nagkakamali, around mga nasa 700 plus or more than 500,000 bawat isa sa kanila. Ngayon, ang tanong po doon, yun lang ba? Hindi lang po yun. 3 taon na pagkakakulong maximum. Kaya una, yung fine na mahigit kalahating milyon. Pangalawa, yung kulong nila na 3 taon. At ang pangatlo po, ang pagban sa kanila sa buong Middle East. Gaano po kasakit yan? Gaano kasakit po yan? Diba? At ang pinakamasaklap po dyan, mga kabayan, sa nangyari sa kanila, sino ang tutulong sa kanila? Sino? Sino magbabayad ng fine? Yun ang unang tanong. Tutulungan ba sila ng mga organizer? Tutulungan ba sila ng mga nag-agit sa kanila para punta sa rally at pakita ng suporta kay dating Rodrigo Duterte? Tutulungan ba sila? O hihingi sila ng tulong sa sinasabi nila na ang gobyernong ito ay bangag, adik? Alam niyo po kung magkano ang ibabayad sa kanila? Mahigit 13 milyon sa kanilang 17. Sino po ang magbabayad doon? Hindi naman si PBBM eh. Bawat isang Pilipino at OFW ang magbabayad nun. 'Di ba? Wala pang attorney's fees doon. Wala pang sa mobilization. Ibig sabihin yung 13 million peso, rough estimate lang 'yon. Rough pa lang 'yon, hindi pa 'yun yung eksakto. Pwedeng lumaki pa doon, pero hindi pwedeng bumaba doon. Tapos, yung mga pamilya ng mga 17 na ito, yun yung sinasabi natin ng mga kawawa. Dahil, hindi lang 1 week na zero remittance, 3 taon na zero remittance. Tapos, hindi pa alam kung makakabalik ka sa abroad. Diba? Kaya sinasabi natin, bago ka gumawa ng isang bagay, o bago ka sumuporta, diba, pag-isipan mo muna. Wag mong dadaanin sa emosyonal. Kasi yung emosyonal natin, hindi yan magbibigay ng magandang direksyon sa atin. Kinakailangan gamitin natin yung isip natin, tama ba o mali, makatarungan ba o hindi, may halaga ba o walang halaga. Dapat yun yung mga kinukonsidera natin. So, nangyari na, yung mga kabayan natin, 17 sila na nakulong. Ngayon, yung mga pamilya nila, yun yung collateral damage. Dahil sa kagustuhan nilang suportahan si dating Pangulong Duterte. Ngayon, ang magsasakripisyo nun, yung pamilya nila. Gaano karami ang magugutom. Sana, yung mga nagpo-post at nagko-comment na sa social media na zero remittance, tulungan sila. Kahit papaano, padalhan sila. 'Di ba? Para kahit papaano ay mayroong magastos yung pamilya nila. Yun yung sinasabi natin. Na kinakailangan na hindi tayo basta-basta magpapadala sa emosyon.
Kinakailangan pag-isipan natin. Kaya sa mga kababayan natin, paalala uli, wag na wag po kayo sasama o sasali sa mga demonstrasyon o political rally, lalo na dito sa Middle East. Dahil po yan ay prohibited. Ipinagbabawal po yan at malaki po ang fine. Katulad po ng nabanggit ko kanina, napakalaki ng hinihingi at ng fine sa kanila. Maraming pong salamat.